sa video ito ay pag-usapan natin kung bakit nga ba umingay ang clutch side ng Marvel 125. At ano nga ba ang mga dapat nating tignan at palitan para mawala ang ingay nito. Parang ganito na ba ang tunog? Parang may jolen sa loob. So ngayon ay susolusyonan natin ang problema ng clutch side ng Marvel 125. First ay tatanggalin natin yung 4 na bolt ng footrest sa right side at left side ng ating motor. Dito ay gagamit tayo ng 14mm na socket wrench. Gumamit ng long nose para matanggal natin ang spring ng ating brake pedal. Next ay tanggalin natin ang footrest. Tanggalin ang dipstick para pag nag-drain tayo ng oil ay tuloy-tuloy ang pag-drain. Dito ay gagamit tayo ng 24mm na socket wrench. At kapag maluwag na ito, pwede nyo na itong kamayin at iikot ng counterclockwise. Mahalaga na alam natin ang pagkasunod-sunod ng strainer, spring at drain plug. Dahil ito ang nagfi-filter ng ating langis sa ating motor. Dito rin napupunta ang small particles ng metal or wear and tear ng ating makina. Next ay gagamit tayo ng 10mm na socket wrench para matanggal natin ang kick pedal. Dito ay gagamit tayo ng 8mm para sa crankcase cover. Mahalaga na criss-cross pattern para maiwasan ang pag-warp ng bakal. Kailangan magkasunod-sunod ang bolt galing sa crankcase dahil hindi ito pwede magkapalit-palit. Gumamit ng rubber mallet para matanggal natin ang buo ang gasket. Next ay tanggalin na natin ang crankcase cover kasama ang clutch release at ang clutch arm. May kita nyo rito na may konting play ang clutch bell at clutch shoe dahil ito ay one-way clutch. Sumasabay lang ang clutch bell kapag kumapit na ang clutch shoe sa bell para i-transfer ang power papunta sa secondary clutch. Habang nagro-rotate ang crankshaft, sabay ding umiikot ang clutch wheel. At kapag nag-apply tayo ng gas sa motor, mas bumibilis ang RPM so nagkakaroon ng centrifugal force or palabas na puwersa para kumapit ang clutch weight sa clutch bell. Gumamit ng impact drive para maiwasan ang pagkabilog ng bolt. Next ay tanggalin ang oil filter cover. Gumamit ng 10mm na socket wrench para matanggal natin ang clutch lifter plate. Hilain ng bagya ang clutch lifter plate. Next ay tanggalin ang 4 na spring. Gumamit ng flat screw para matanggal ang lock ng castle nut. Dito ay gagamit tayo ng crown castle nut wrench. Mahalaga na gumamit tayo ng special tools para sa ating motor dahil hindi natin to pwedeng pukpukin or sinsilin dahil pwedeng mawala sa align ng crankshaft at mag-cause ng vibration. Possible din na mabasag ang crankshaft bearing. 10mm din na bolt para sa oil separator. Sabay nating hilain ang primary clutch at secondary clutch kasama ang oil separator. Dito makikita natin yung clutch lining natin. Okay pa naman siya pero mas okay na palitan na rin natin siya ng bagong clutch lining. Ang kasukat nga pala nito ay XRM 110 or Wave 100. Pwede rin yung sa TMX 155. So dito makikita natin na pudpud na yung primary clutch natin. So mas malaki yung travel niya papunta sa clutch bell kaya siya nagkukos ng ingay. Isa rin ito sa dahilan kung bakit nawalan ng hatak yung motor. So ito yung lining ng Marvel 125 saka clutch bell. So ito yung sa neck tune ko. Ito yung pinagkaiba nila. Ayan. Ang gagawin natin dito ay ililipat natin yung clutch shoe sa Marvel 125 natin galing sa isa nating motor.
Dahil pwede pa naman yung clutch bell ng Marvel 125 natin, hindi pa malalim yung kayod ng clutch shoe. May kita nyo rin dito na hindi pwede yung clutch shoe sa clutch bell ng XRM 110 or Wave 100 dahil meron itong thread sa loob. Pero pag nagpalit tayo ng buo na clutch bell at clutch shoe na pang XRM 110 or Wave 100, plug and play lang ito. I-disassemble na natin yung clutch shoe. Tanggalin lang natin yung silak gamit ang flat screw. Isa pa sa nagiging cause ng ingay ng ating clutch side, etong rubber damper ng ating clutch weight or primary clutch. So oblong na siya, papalitan din natin siya ng panibagong rubber damper para mawala na ang ingay ng primary clutch natin. Bago natin i-assemble yung clutch shoe, linisan muna natin. Next ay i-assemble na natin yung clutch shoe, ilagay na natin yung panibagong rubber damper. Ilagay ang clutch weight or clutch shoe. Sunod ang spring. Gumamit lang ng long nose para maisampa natin yung spring sa clutch weight. Next ay ang spacer, ang spring, at ang cover. Ilagay na rin natin ang silak. Bago natin i-assemble ang mga parts ng clutch side, make sure na nalinis natin ito ng maayos at na-lubricate natin ang mga dapat i-lubricate. Una nating i-assemble itong secondary clutch. Una ang clutch lining. Sunod ang clutch plate. Yung makinis na part ng clutch plate ay sa ilalim. Gawin natin ito vice versa. Ilagay ang clutch hub. I-make sure nyo rin dito na nakalapat ito na maayos. Ilagay ang bushing ng clutch housing. Dito sa primary clutch meron tayong tinatawag na scissor gear. So ano nga ba yung scissor gear? Ang purpose ng scissor gear ay in-eliminate niya yung backlash noise or yung humming sound ng gear natin. Dito ay kailangan nyo lang i-timing yung scissor gear. Kailangan nyo lang ipagtapat yung gear mismo sa scissor gear. At sabay nating ilagay yung primary clutch at secondary clutch. Next ay ilagay ang clutch weight or clutch shoe. Sumunod ang lock, sunod ang spacer. Yung out na may mark ay sa labas. Ilagay ang castle nut. At spacer naman dito sa secondary clutch. Yung may
layout din ng markay sa labas. Ilagay din ang castle nut. Gamitan ito ng castle nut rin at higpitan. Gumamit ng flat screw at itulak lang ang ngipin sa castle nut para ito ay malak. Sunod ay ilagay ang 4 na spring. Ipantay ang spring at ilagay ang clutch lifter plate. Sa paghigpit ng nut ng clutch lifter plate, kailangan criss-cross pattern para hindi masira ang clutch lifter plate at maiwasan ang pagkabasag nito. Dito ay magpapalit tayo ng clutch arm. Yung sa right side ay sa stock ng Marvel 125. Meron yung brake pad. Ang purpose niyan ay pinipigilan niya yung clutch bell kapag tayo mag-shift ng gear para smooth yung pagpasok ng gear. Kaya tayo nagpalit ng walang brake pad na clutch arm para maiwasan yung uneven torque or yung biglang pag-arangkada ng motor. Naglagay tayo ng konting grasa sa clutch release para pag ilalagay natin yung crankcase cover, hindi ito malaglag. Isa pa sa naging dahilan kung bakit mabilis na pudpod yung clutch natin or clutch weight dahil sa clutch arm na merong brake pad. Sa mga semi-automatic na motor na merong primary clutch at secondary clutch, meron dalawang klaseng filter which is yung strainer at yung nasa primary clutch. Dito rin napupunta ang wear and tear ng clutch shoe at clutch lining or mga debris. Gumamit ulit ng impact drive para maigpitan natin na maayos yung oil filter cover at pukpukin lang ito ng bahagya. Dito ay isiset natin sa standard yung clutch. Luwagan ng nut gamit ang 13mm. Gumamit ng flat screw at iikot ito ng 360 degrees pa clockwise.
At iikot naman ng pa-counterclockwise hanggang sa maramdaman yung mahigpit na ito. Then ito-turn natin ng clockwise or magbibigay tayo ng clearance ng 1/8 turn. Petron Sprint fully synthetic nga pala ang gamit nating langis, which is merong TCS or thermal control system. I-check ang oil gauge kung nasa tamang level na ito. Dito ay mapapansin nyo na nawala na yung tunog ng ingay ng makina, yung parang meron jolin sa loob. Next nating upload about Marvel 125 na pinalitan natin ng clutch shoe at clutch lining. Kung ano nga ba naging epekto nito sa performance ng Marvel 125.